Bulaklak ng bawang? Nakakita ka na ba? Batid mo ba na ito pala ay isang napakabisaring pampaswerte? Subalit bibihira nga lamang kung matagpuan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isang natatanging pampaswerte na labis na epektibo, lalo na nga sa pagninegosyo, ang bulaklak ng bawang. Ang ating mga lutong bahay ay hindi makukumpleto ang lasa kung wala ang sangkap o pampalasang bawang. Ano nga ba ang bawang? Ang bawang o garlic sa Ingles o Allium sativum ay isang sangkap sa pagluluto sa hanay o pamilya ng sibuyas. Ang bawang ay native dito sa atin sa Asia, sa Iran at maging sa ilang parte o bahagi ng Egypt. Ginagamit ito hindi lamang bilang pampalasa sa mga pagkain, kundi bilang halamang gamot. At maging sa espiritual na gamit ay kilalang kilala rin ang bawang. Ginagamit itong pangtaboy ng mga masamang elemento, kulam, aswang at mga negatibong enerhiya sa paligid. At kapag ang isang bagay ay mainam na pantaboy ng mga kamalasan, kadalasan ito ay naghahatid naman ng swerte o good luck. At batid naman natin na ang bawang ay isang mainam na panghatak ng swerte sa mga negosyo o tindahan. Subalit maliban sa bawang mismo, ang bulaklak nito o bulaklak ng garlic chives ay higit palang maswerte at mainam na good luck charm. Halos kahanay na nga nito ang mga bulaklak ng tanglad, bulaklak ng kawayan na napaka-rare o napakabihira lamang kung magkaroon ng bulaklak. Magkameron man ay agad ring malalanta. Ang tinutukoy nating bulaklak ng bawang ay ang bulaklak na tinatawag sa Tagalog na kutsay. Ito ay ang bawang na nagtataglay ng mga malalapad na dahon na karaniwang isinasahog sa mga sauce, sausawan, salads at steam na mga gulay. Madalas itong makikita ginagamit sa mga kusina ng mga Chinese bilang alternatibo sa dahon ng sibuyas. Kaya naman kung sakali na makasumpong ka ng bulaklak ng kutsay, ay huwag mo na itong palampasin pa. Kunin ito at ibalot sa pulang tela. Maaari mo rin itong ilagay sa isang maliit na bote o kaya ay sa plastic upang hindi ito malagas habang natutuyot. Maaari itong ilagay sa bag, sa wallet o sa lagayan ng pera o cash drawer upang maghakot ng maraming swerte o mga customers. Ang kakaiba nitong matamis na halimuyak ang siyang maghahatid sa iyo ng swerte sa pagninegosyo. Kaya sa susunod na makakita ka nito ay kunin mo na. Ngunit lagi pa ring tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Dahil ang pag-asenso ay nasa sa atin pa ring mga kamay. Manalig lamang sa Diyos at magtiwala sa iyong kakayahan. Sampagita, isang pamilyar na bulaklak na siguradong kilala mo na sapagkat ito nga ang ating pambansang bulaklak. Subalit batid mo ba na maging ito man ay nagtataglay rin ng bertud at mutya, ang mutya ng sampagita. Saan-saan mo nga ba ito magagamit at papaano mo nga ba ito makukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang natatanging bisa at gamit ng bertud na ito na pawang sa halamang sampagita mo lamang makukuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Saan mang panig ng mundo ay kilala ang sampagita. Tinatawag itong jasmine, Arabian jasmine, sambac jasmine o Jasminum sambac bilang binomial name. Subalit mas popular nga ito at kilala sa atin sapagkat ito lang naman ang ating pambansang bulaklak o national flower.
Isang uri ng gumagapang na shrub at tumataas ng mula kalahati hanggang 3 metro lamang. Inaalagaan ng halamang ito sapagkat ito ay nagtataglay ng magaganda at mahalimuyak na talulot o mga bulaklak, na kadalasan ngang ginagamit na sangkap sa mga pabango at saka sa tsaa. Namumulaklak ang sampagita sa loob ng buong taon. Ang sampagita ay idineklarang pambansang bulaklak ng Pilipinas noong February 1, 1934 ng American Governor General na si Frank Murphy, na kilala rin sa katawagang sampaga o kaya naman ay kampuput. Ang salitang sampagita ay hinango sa hiram na salita buhat sa Indian Sanskrit na kampaka, na karaniwang tinutuhog sa tali o sa sinulid upang gawing kwintas, garland o kaya naman ay korona. Kadalasang gamit ang tinuhog na bulaklak ng sampagita sa mga espesyal na okasyon, sa mga simbahan at alay sa mga altar. Kaya naman madalas mo ngang makitang inilalako ito sa mga simbahan o kaya ay sa kalsada. Subalit batid mo ba na sa halaman ding ito mo makukuha ang mutya o bertud ng sampagita? Isang bato na kakahawig ng bulaklak ng sampagita habang ito ay hindi pa nga bumubuka. Pinaniniwalaang ito ay talulot o bubot ng sampagita na naging bato ng hindi sinasadya. Kaya mapalad ka kung iyo itong makuha. Isang bertud o mutya na maaari mong magamit bilang pampaswerte sa kaperahan, sa pagninegosyo o sa paghahanap ng trabaho. Sinasabing isang mabisang bertud ng panghalina ang mutyang ito ng sampagita. At higit pa rito ay mainam itong pamproteksyon laban sa barang, sa palipadhangin o maging sa kulaman. Kaya nga madalas ay nagtataglay nito ang mga antingero at ang mga taong mahilig sa mga bertud at mga naiibang elemento. Ikaw, nais mo rin bang magkamero nito? At saan-saan mo naman ito balak gamitin? Subalit lagi nating tatandaan na ito ay gawin lamang nating gabay, manalig sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Hello, what's up? Your best here. Nais mo ba ng mga mainam na pampaswerte buhat sa puno ng kawayan? Batid mo bang mayroon palang 5 na uri ng mga gamit at pampaswerteng maaari mong makamit buhat sa punong ito? Ang puno ng kawayan ay isang tropikal na halaman sa pamilya ng Poaceae, isa ring uri ng lumalaking damo. Ang puno ng kawayan rin ang ilan sa mga punong pinakamabilis humaba o tumaas sa buong mundo. Ito nga ay kayang humaba o tumaas ng 910 metro o 36 inches sa loob lamang ng 24 oras. Ang kawayan rin ang isa sa mga halaman o puno na maraming kagamitan o gamit, lalo na nga dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay mainam na gamit sa paggawa ng mga tahanan bilang pagkain o raw material products na sadyang makabuluhan at in demand. Ikaw, nakatikim ka na ba ng pagkain buhat sa kawayan? Kung oo, ay iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. Subalit batid mo rin ba na ang punong ito o ang halamang kawayan ay nagtataglay ng 5 o higit pang mga gamit o bertud at mutya? Iyan ang iisa-isahin natin. Ano ang mga taglay nitong bisa at papaano nga ba ito gamitin? Una, bato na makukuha sa loob ng puno ng kawayan. Bibihira ka lamang makasumpong o makahanap nito, sapagkat ang pinagpala lamang ang makasusumpong nito o kung kusa itong ipagkaloob sa iyo. Isang bato na nasa loob ng buyos ng kawayan. Ito ay mainam na pampaswerte at pangkalahatang gamit. Mainam din itong pangakit at magbibigay ng biyaya at swerte sa iyong kabuhayan.
Hindi na nito kinakailangan pa ng dasal, basta't ibalot lamang sa pulang tela at parating dalhin saan man magpunta o ilagay sa loob ng inyong tindahan. Pangalawa, kawayan na may salubong na sanga sa kanyang bukluran. Ito naman ay isang malakas na pampaswerte sa mga negosyo. Ipwesto lamang ito sa pintuan ng tindahan at tiyak na dadagsain na kayo ng mga customers. Pangatlo, libon na kawayan. Libon na kawayan o kawayang walang butas. Ito man ay isang pangkalahatang gamit at proteksyon. Maaari itong ilaman sa baon na walang mata bilang mutya ng lupa, na magiging mainam namang tagabulag. Pang-apat, mutya ng labong ng kawayan. Ang mutya ng labong ng kawayan ay isang uri ng bato na animoy hugis labong ng kawayan. Kadalasang nakukuha ito sa mga puno ng kawayan sa anyo ng isang animoy labong nito. Isang labong na naging bato sa hindi maipaliwanag na misteryo ng kalikasan. Kung magkakameron ka nito ay mainam naman ito sa mga sugal, negosyo at bilang pampaswerte. Isang mutya na mabisang pampaamo o pampalubag ng loob. Pinaniniwalaan ding mainam itong proteksyon kung ikaw ay nasa katubigan. Pang-lima, bulaklak ng kawayan. Ang kawayan ay bibihira lamang kung mamulaklak. Kaya naman, ang bulaklak nito ay ginagamit na pampaswerte sa mga tindahan. Ito ay pang-akit rin sa pera at isang mabisang lucky charm. Minsan ay ginagamit rin ito sa trabaho bilang good luck at pampabait o pampaamo sa inyong boss. Ilagay lamang ito sa lagayan ng benta sa tindahan o sa inyong wallet o sa bulsa man. Ikaw, alin sa mga nabanggit ko ang nais mo o may ilan ka na nga sa mga nabanggit ko? Ngunit parati pa ring tandaan, ang mga ito ay pawang gabay at tulong lamang buhat sa kapangyarihan ng kalikasan. Subalit ang Diyos pa rin ang dapat nating kapitan at sandalan para sa mga swerte at magandang kapalaran. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo